Sabi mga kababayan ng dating Pangulong Digong, maswertean niya itong si Tebes kasi wala na ako sa poder. Kasi kung nangyarian niya ito na nasa poder pa ako anya ngayon, ay baka niya nakadagdag siya sa mga kaso ng extrajudicial killings. Nagyabang na naman po si dating Pangulong Digong. Ay, Mr. President, inong 2019 pa po yung mga series of killings na nangyayari diyan sa Negros Oriental. So, anong ginawa po ninyo? Yan tuloy, na-embolden. And this time, mga kababayan, ang itinumba, yung gobernador na ng Negros Oriental. You see? Noong 2019, wala man po kayong wala man kayong aksyon na ginawa laban doon sa mga series of killings. Marami na po yung namatay doon. Ngayon lang mga kababayan, na-file ng kaso yung mga cases ng killings 2019. Ngayon lang po, 2 weeks ago, doon nangyari na na-file yung kaso, you see? Pagkatapos magyayabang kayo ng ganito. And only this time, mga kababayan, na malakas yung response ng ating administrasyong Bongbong Marcos. Kaya nga ang bilis ng mga suspects na mahulog sa kamay ng mga authorities. Mabilis yung pagkahuli ng mga pumaslang. At yung because of the pressure of the authorities, the remaining suspects nagsipag-surrender po. And this time, 6 na nga po na mga suspects nag-undergo na po sa inquest proceedings. That's the latest report na pinalabas ng Department of Justice. Although alam namin, nagjo-joke lang po. Kaya lang, binibigyan na naman ninyo ng rason para umatake yung inyong mga alipores sa presenting administrasyon. Pinalalabas, kayo yung malakas, and si Bongbong Marcos, weak leader. What? Ganon ang script ng inyong mga alipores po eh. Ay, ito po, mga kababayan, yung balita dito, bigay ko po sa inyo. From Manila Times, Duterte links Tebes to Digamo killing. Ayan ba? Paniwala ng dating Pangulong Digong na ang utak talaga po sa pamamaslang kay Digamo po, si Tebes mismo. Basahin ko po sa inyo. Former President Rodrigo Duterte said he believes the allegations that Representative Arnolfo Tevez of Negros Oriental masterminded the killing of Provincial Governor Roel Digamo. Sabi rito, Duterte also said that illegal drugs played a role in the killing of Digamo. Iyon naman pala sa paniwala ninyo, bakit walang aksyon yung inyo pong administrasyon nung panahon po ninyo? May mga kaso ba kayo na binuo against the Digamo clan or kay Digamo clan against Tebes? Ayan ang tanong natin. Kasi kahit yung mga series of killings po na nangyari sa Negros Oriental, ngayon lang na-file yung kaso. Ngayon na. Just 2 weeks ago. Pero nangyari sa panahon po ninyo, 2019. Pagkatapos, although, alam kong joke-joke lang po ninyo ito. Pero, parang pinalalabas ninyo na kayo yung malakas. Di ba? And this administration is weak. Yun lagi yung sinasabi po ninyo, di ba? Noon pang panahon ng kampanya at yun ang sinusundan ng inyong mga alipores. So, sabi rito sa balita mga kababayan, Duterte was in Cagayan de Oro on Thursday, kahapon po, to accept the Distinguished Merit Award from the city's League of Barangays. Duterte said that on the strength of the accounts of the suspects,
who pointed to Teves as the mastermind, the police should file charges against Teves. Yan na po yung ginagawa ng ating mga authorities. In fact, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ayun nga, kasi sinasabi ni Teves na hindi siya umuwi kasi hindi man daw po magarantiya ng gobyerno ng Congress ni Speaker Martin Romualdez yung kaligtasan niya. Kaya sabi ng ating Pangulo, mayaman ka naman na niya. Gamitin mo yung eroplano mo. May eroplano ka naman. Saan mo gustong lumanding? Lumanding ka niya kahit saan mo gustong lumanding. Sa base airbase, palilibutan natin ng mga sundalo. 1 kilometer, walang makalapit para masecure ang kaligtasan mo. Masiguro yung kaligtasan mo. So, kailangan niya kasi na linisin mo ang iyong pangalan. Sagutin mo ang mga charges against you na siya yung tinuturo kasi ng mga sumuko at nahuling mga suspects doon sa commando attack na nangyari sa bahay ng gobernador. Sabi rito mga kababayan, Duterte said that on the strength of the accounts of the suspects who pointed to Teves as the mastermind, the police should file charges against Teves. Once the case is filed, the Department of Justice should file a case for the cancellation of Teves passport. Of course, yun ang po ang yun ang direksyon nito, siyempre. Kaya nga nag-coordinate na yung ating mga authorities sa Interpol. Di ba nag-request na sila ng blue alert sa mga suspects po. Then sabi rito ng dating Pangulong Digong, maswertean niya, Teves is lucky. I'm no longer in power. Otherwise, another extrajudicial killing would be an issue, Duterte said in an apparent joke. What? Kaya po kayo nasasabit dito sa mga mainit na issue ng extrajudicial killing kasi yung mga joke ninyo doon ibinabase kasi. Hindi na maintindihan ng tao, nakukonfuse na yung mga tao kung joke nga ba ninyo o totoo yung mga sinasabi ninyo. Ayan tuloy, pinag-initan kayo ng mga kalaban ninyo. Di ba? And that's the reason why you have that case before the International Criminal Court. Ayan tuloy, pati yung Pangulong Bongbong Marcos ay nadadrag yung kanyang administrasyon. Nasobrahan ng nasobrahan ng hangin. What? Ibuti nga ngayon mabilis yung mga aksyon, pero legal na mga aksyon. Walang extrajudicial na actions na ginagawa yung ating pamahalaan. Di ba? Always above board. Sinusundan yung legal processes mga kababayan. Ito nga sabi dito. Ito yung latest mga kababayan. Si Manila Times report, si DOJ Secretary Boying Rimulya, sabi rito, 6 suspects in Digamo slay undergo inquest proceedings at DOJ. Kahapon ito, in an interview, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya said, the 10 suspects are now under the custody of the National Bureau of Investigation, also expressed their willingness to be taken into the government's Witness Protection Program. So magtitistigo sila. Pero, siyempre, titimbangin kung pwede sila na mag-qualify. The least guilty po, yung participation sa killing, yun ang gagawin siyempre.
na mga testigo under the Witness Protection Program. They will be interviewed by the WPP ngayong araw na to. He said they had made arrangement for the security of the families of the suspects. So, yan po, mga kababayan. Meanwhile, sa Congress naman po, may mga move sa Congress to expel Tevez as member of the House of Representatives. So sabi rito, after suspending Negros Oriental Congressman Arnolfo Tevez Jr. for 60 days, the House of Representatives is now considering his expulsion. May final kasi pong petition doon, mga kababayan, sa Congress para patalsikin si Tevez, yung mismong biyuda ni Digamo, si Mayor Janice Digamo. So ito yung sabi, mga kababayan, ni House Secretary General Reginald Velasco kahapon. Velasco told reporters that a letter from the widow of slain Negros Oriental Governor Roel Digamo asking that Tevez be expelled from the chamber has been endorsed to the legal department po ng Congress. Pamplona Mayor Janice Digamo on Thursday also called on the Senate to investigate the March 4 massacre of 9 people doon sa kanilang bahay. She said, while a task force had been formed to probe the massacre, it may help her family get justice if the Senate also look into the crime. The fourth incident under the Marcos administration where local government officials were targeted for liquidation po. So, Velasco said Mayor Digamo's letter may also be referred to the House Ethics Committee. Her request is serious, the expulsion of Tevez. The expulsion of any House member has to go through a process, sabi po niya. So, yan po mga kababayan, ang mga development sa kaso po ng pagpaslang kay Digamo. Ngayon, baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area, mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, anti-aging po siya, sa mukha naman yung application, twice a day. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itry ito, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.